Magandang araw ka Bookdag. Welcome sa ating channel na Bookdag PH, ang iyong tambayan para sa mahuhusay na Tagalog audiobooks. Huwag kalimutan na mag-subscribe, i-like ang video na ito, at i-share upang mas marami pa ang makapakinig at matuto. Sa inyong suporta, hangad kong mapalawak pa ang ating channel. Maraming salamat. The Four Agreements by Don Miguel Ruiz. Panimula. Sa bawat araw, ang ating mga desisyon, mga salita, at mga aksyon ay may malalim na epekto sa ating buhay. Sa ating paglalakbay bilang tao, madalas tayong matutokso na magkamali, magduda, o mawalan ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga prinsipyong maaaring magbukas ng mas magaan at mas matagumpay na landas. Ang The Four Agreements, ni Don Miguel Ruiz, ay tungkol sa 4 na simpleng kasunduan na may kapangyarihang baguhin ang iyong buhay. Gagawin natin ang isang detalyadong pagtalakay sa aklat na ito, at ibabahagi ko sa inyo ang lahat ng mahahalagang aral at kaalaman na makukuha ninyo mula rito. Manatili kayo sa pakikinig, dahil sa pagtatapos ng video na ito, magkakaroon kayo ng malinaw na pangunawa kung paano kayang baguhin ang 4 na simpleng kasunduan na ito ang inyong buhay. Simulan na natin. Unang kasunduan, maging walang bahid ang iyong salita. Ang unang kasunduan ay ito, maging walang bahid ang iyong salita. Maaaring simple ito, pero ito ang pinakamakapangyarihan at pinakamahirap sundin sa 4 na kasunduan. Ang lakas ng salita. Ang salita ay parang mahika. Ito ay isang sandata na pwedeng bumuo ng kagandahan, o sumira ng lahat sa paligid mo. Hindi mahalaga kung anong wika ang gamit mo, kung matigas o malumanay kang magsalita, ang mahalaga ay ang layunin sa likod ng iyong sinasabi. Anong intensyon mo habang nakikipag-usap sa iba o sa sarili mo? Ang salita ay parang binhi na itinatanim sa isipan. Kapag ito'y tinanggap, tumutubo ito at nagiging bahagi ng ating paniniwala. Halimbawa, isang ama at ang kanyang anak. Isang ama ang umuwi galing trabaho na pagod at may matinding sakit ng ulo. Nasa bahay ang kanyang anak, masaya na kumakanta. Dahil sa inis, napasigaw ang ama. Tumigil ka nga, ang pangit ng boses mo. Hindi niya sinasadya ito, dala lang ng sakit ng ulo at pagod. Pero ang bata, tinanggap ang sinabi. Simula noon, hindi na siya umawit, naging mahiyain, at iniwasan ang pakikipag-usap. Isang salita lang ang kailangan para baguhin ang paniniwala ng isang tao. Kung ano ang pinaniniwalaan mo, nagiging totoo ito. Isa pang halimbawa, nag-ayos ka, nagbihis ng maganda, masaya ka sa hitsura mo. Tapos may kaibigan kang biglang nagsabi, ano yung suot mo, parang ang weird ng itsura mo. Kapag pinaniwalaan mo ito, masisira na ang araw mo. Maghapon kang malungkot, nagdududa sa sarili, kahit dati ay masaya ka naman sa sarili mong hitsura. Kaya tandaan, bawat opinyon na pinaniniwalaan mo ay isang kasunduan na ginagawa mo. At unti-unting nabubuo ang iyong pagkatao base sa mga kasunduang iyon, mabuti man o masama. Ang sariling pananalita ay may kapangyarihan. Hindi lang salita ng iba ang dapat bantayan, kundi pati ang sinasabi mo sa sarili mo. Kapag palagi mong sinasabi sa sarili mo, ang bobo ko, ang taba ko, hindi ko kaya. Unti-unti mong pinapaniwalaan ito, tumatanim sa isipan mo ang mga negatibong paniniwala. Pero kapag sinasabi mo sa sarili mo, matalino ako, maganda ako, kaya ko ito. Nagtatanim ka naman ng positibong paniniwala. Ang utak natin ay parang bukirin. Kahit anong binhi, mabuti man o masama, ay tumutubo rito. Ikaw ay kung ano ang palagi mong pinapakinggan. Kung palagi kang nakikinig sa tsismis, paninira, negatibong balita, o toxic na tao, unti-unti mo itong inaabsorb. Ang isipan mo ay unti-unting nilalason. Lahat ng pinapakinggan mo, binabasa mo, o pinapanood mo ay nagiging parte ng paniniwala mo. Kaya piliin mong kumonsumo ng positibo. Iwasan ang mga bagay at taong lason sa isip at damdamin mo. Tsismis ay itim na salamangka. Ang tsismis ay tinawag sa aklat bilang itim na mahika, o black magic at purong lason. Kapag nagtsismis ka, ginagamit mo ang salita para manira, magpabagsak, at manakit, at kalaunan, babalik din ito sayo. Halimbawa, may kaklase kang nagsabing bastos ang professor ninyo. Pagpasok mo pa lang, dala mo na agad ang galit at duda, kahit hindi mo pa siya kilala. Dahil lang sa isang salita, nagkaroon ka na agad ng maling pananaw. Buod ng unang kasunduan, igalang ang iyong salita, ito ay may kapangyarihang bumuo o sumira. Huwag basta maniwala sa opinyon ng iba, baka maging kasunduan mo ito. Piliin ang sinasabi sa sarili, ikaw ang unang nakikinig sa sarili mong salita. Alagaan ang iniisip, pinapakinggan, at pinapanood.
Iwasan ang tsismis, ito ay lason at mahika na bumabalik sa pinagmulan. Ikalawang kasunduan, huwag mo dapat personalin ang anuman. Ang pangalawang kasunduan ay simple ngunit makapangyarihan. Huwag mong personalin ang anuman. Ibig sabihin nito, anumang sabihin o gawin ng ibang tao, mabuti man o masama, ay hindi tungkol sa iyo, kundi tungkol sa kanila. Ang interpretasyon mo sa mga ito ang nagbibigay ng kapangyarihan o kahinaan sa iyo. Halimbawa, may nagsabi sa iyo ng masama. Isipin mo, may tao na lumapit sa iyo at sinabing, ang bobo mo, hindi ka aasenso sa negosyo mo, ang pangit ng kilay mo. Kapag pinaniwalaan mo ang mga salitang ito, iyon ang tinatawag na taking it personally, masyado mong pinepersonal. Sa oras na sumang-ayon ka, pumapasok ang emosyonal na lason sa iyo. Ang emosyonal na lason. Ayon sa aklat, ang emosyonal na lason ay ang mga negatibong paniniwala na nabubuo sa loob mo dahil sa mga kasunduan na ginawa mo sa sarili mo. Halimbawa, kapag palagi mong iniisip, hindi ko kaya, wala akong kwenta, wala akong silbi, ang mga ito ay nagiging kasunduan sa sarili mo. At ang iyong subconscious malalim na isipan ay gumagawa ng mga paraan para patunayan ang mga paniniwalang iyon. Dahil dito, nahuhulog ka sa paulit-ulit na negatibong sitwasyon. Ang opinyon ng iba ay hindi totoo tungkol sa iyo. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang paniniwala, karanasan, at pananaw sa mundo, kaya ang mga sinasabi nila ay hindi refleksyon ng tunay mong pagkatao, kundi ng kanilang sariling panloob na mundo. Your perception of me is a reflection of you. Ang tingin mo sa akin ay refleksyon ng sarili mong paniniwala. Mula sa aklat, wala ni isang ginagawa ang ibang tao tungkol sa iyo. Ang lahat ng ito ay tungkol sa kanila. Magkaibang mundo, magkaibang pananaw. Kapag kinukuha mo ng personal ang mga salita ng ibang tao, inaakala mong alam nila ang laman ng mundo mo, pero hindi. Nasa sarili silang panaginip, gaya mo. May sarili silang trauma, galit, insecurity, at pananaw. Kaya kung positibo o negatibo man ang sinabi nila, huwag mo pa ring personalin. Ang mga salita ay sulyap sa mundo ng iba. Lahat ng sinasabi ng iba ay parang sulyap sa kanilang panaginip o paniniwala. Lahat tayo ay may kanya-kanyang frequency o antas ng kamalayan. Kapag mataas ang frequency mo, maaamoy mo agad ang energy ng ibang tao. Base sa mga salitang ginagamit nila, paano sila magsalita, at paano sila tumingin sa buhay. Huwag mong gawing basura ng iba ang basura mo rin. May magandang linyang sinabi sa aklat. Huwag mong gawing basura mo ang emosyonal na basura ng iba. Kapag may taong may galit, selos, inggit, o insecurity, at binubuhos nila ito sa iyo, nasa iyo ang kapangyarihan kung tatanggapin mo ito o hindi. Kapag tinanggap mo, parang ikaw na rin ang may basura. Pero kung hindi mo ito personal, hindi ka maaapektuhan. Panlabas na mundo ay katumbas ng refleksyon ng panloob na mundo. Kung puno ka ng pagmamahal, respeto sa sarili, at positibong pag-iisip, magiging masaya ang mundo mo. Pero kung punong-puno ka ng pagdududa, galit, at sakit, makikita mo ang mundo bilang malupit, pangit, at walang kwenta. Ang mga taong sanay saktan ang sarili sa isip, madalas din mabilis masaktan ng iba. At sila rin ang madaling sumang-ayon sa masasamang opinyon. Ang negatibo ay nahahatak sa negatibo. Misery loves company. Kapag ikaw ay negatibo, makaka-attract ka rin ng kapwa negatibo. Sama-sama kayong nagpapatibay ng negatibong paniniwala. Ito ang tinatawag na echo chamber ng kalungkutan at pagdurusa. Pero kung sama-sama ang positibo, gaya ng mga taong may growth mindset, mas lalakas ang kumpiyansa, ideya, at posibilidad. Kapag hindi ka na nagpapadala, ikaw ay malaya. Kapag na-master mo na ang kasunduang ito, makakalakad ka sa mundo na bukas ang puso. Walang takot magmahal, walang takot masaktan, walang takot mabigo. Kasi alam mong ang mga sinasabi ng iba ay hindi na makakaapekto sa iyo. Buod ng ikalawang kasunduan, kapag sumang-ayon ka sa opinyon ng iba, pinipersonal mo ito. Ang emosyonal na lason ay nagmumula sa mga negatibong kasunduan sa sarili. Ang sinasabi ng iba ay hindi tungkol sa iyo, kundi tungkol sa kanila. Ang negatibo ay nakaka-attract ng kapwa negatibo. Ang panlabas na mundo ay refleksyon ng panloob mong mundo. Huwag mong dalhin ang basura ng iba. Kung hindi ka nagpapadala, hindi ka masusugatan. Ang ikatlong kasunduan, huwag gumawa ng mga pag-aakala. Ang ikatlong kasunduan ay huwag kang gagawa ng mga pag-aakala. Isang magandang panuntunan, kung kailangan mo talagang gumawa ng hinuha o akala, laging piliin ang positibo. Bilang mga tao, natural na nating ugali ang gumawa ng mga pag-aakala tungkol sa lahat ng bagay. Ayon sa aklat,
Gumagawa tayo ng mga pag-aakala tungkol sa kung ano ang iniisip o ginagawa ng ibang tao, tapos pinipersonal natin ito, at nagre-react tayo gamit ang ating salita sa pamamagitan ng emosyonal na lason. Kaya tuwing tayo ay gumagawa ng mga pag-aakala, humihingi tayo ng problema. Kapag ikaw ay laging nasa negatibong estado ng isipan, o palagi kang nasa negatibong kapaligiran, ang mga pag-aakala mo ay magiging negatibo rin. Pero habang natututo kang mahalin ang sarili mo at ang mga taong nasa paligid mo, at habang mas proactive kang namumuhay, mas nagiging positibo rin ang mga akala o hinuha mo. Halimbawa, nasa isang relasyon ka, hindi pa nakaka-reply ang partner mo ng ilang oras. Positibong pag-aakala, baka nalobat siya, baka nadala sa laro, o baka abala lang sa trabaho. Pero dahil sanay ka sa negatibong pag-iisip, ang naiisip mo agad ay, may ginagawa siyang kalokohan, o may iba siya. At dahil dito, nagsisimula ka ng maniwala sa sarili mong haka-haka na parang ito na ang katotohanan. Hahanapin mo ang pruweba, mag-stalk ka sa social media, at lalong palalakasin ang negatibong kwento sa isip mo, kahit wala namang katotohanan. Pwede sanang naiwasan lahat ito kung naging positibo lang ang unang akala mo. Ang mga negatibong pag-aakala ay nagdudulot ng blaming at resentment, isa pang anyo ng emosyonal na lason. Habang iniisip mo ito, lalong lumalala ang pakiramdam mo. Sa kabilang banda, ang positibong pag-aakala ay naglalagay sa iyo sa mas empowered na posisyon, mas malinaw mong makikita ang sitwasyon at mas madali mong mahaharap ang anumang hamon. Isa pang insight mula sa aklat, lahat ng kalungkutan at drama sa buhay mo ay may ugat sa paggawa ng mga pag-aakala at pagkuha ng mga bagay ng personal. Halos lahat ng problema sa relasyon, pamilya, o trabaho ay maiuugat sa dalawang ito. May nasabi ang iba at pinipersonal mo. May inakala ka na mali pala. Kung maiiwasan mo lang ang dalawang ito, malaking bahagi ng drama sa buhay mo ay mawawala. Isa pang karaniwang pagkakamali, inaakala nating alam natin kung ano ang gusto o iniisip ng ibang tao. Lalo na sa relasyon, madalas nating inaakalang alam natin kung paano pasayahin ang partner natin. Akala mo sapat na ang ginagawa mo, pero sa huli, iiwan ka pa rin. Bakit? Kasi hindi pala iyon ang gusto niya. Hindi mo man lang tinanong. Kaya huwag basta mag-assume. Dapat malinaw ang expectations. Hindi mo kailangang 100% na align, pero kahit 70 hanggang 75% na alignment ay posible kung malinaw ang komunikasyon. Kung iisipin mo, ang pag-aakalang alam mo ang gusto ng isang tao ay parang paghahanap ng kayamanang nakabaon sa gitna ng gubat, wala kang mapa, at umaasa ka lang sa swerte. Ano ba ang tunay na pag-ibig? Ang tunay na pagmamahal ay ang pagtanggap sa isang tao kung sino siya, nang hindi sinusubukang baguhin siya. Kapag gusto mong baguhin ang isang tao, ibig sabihin hindi mo talaga siya gusto kung sino siya. Mas madali at mas mapayapa ang magkaroon ng relasyon sa taong tanggap mo na ng buo, hindi yung balak mong ayusin o baguhin. Kung hindi mo maintindihan, magtanong. Magkaroon ng tapang para linawin ang lahat hanggang maging malinaw ito sa'yo. At kahit malinaw na, huwag mong akalaing alam mo na ang lahat. Sabi nga ni Stephen Covey sa The 7 Habits of Highly Effective People. Seek first to understand, then to be understood. Ang taong may malalaking ego, gusto lang laging sila ang nauunawaan. Ayaw nilang magtanong. Pero ang pagtatanong ay paraan para magkaroon ka ng kalinawan. Samantalang ang pag-aakala ay nag-iiwan sa'yo sa dilim. Kaya kung may hindi ka maintindihan sa isang tao o sitwasyon, ilagay mo muna sa tabi ang pride mo. Magtanong ka, mas okay na magtanong kaysa gumawa ng maling akala na magdudulot lang ng sakit ng loob. Buod ng ikatlong kasunduan, ang negatibong pag-iisip ay nagbubunga ng negatibong pag-aakala na humahantong sa sisihan at tampuhan. Ang mga drama sa buhay ay karaniwang nagmumula sa pagpepersonal at pag-aakala. Huwag mong isipin na alam mo ang gusto ng iba, lalo na ng partner mo. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nagsusumikap baguhin ang isang tao, kundi ang pagtanggap sa kanya ng buo. At higit sa lahat, magtanong. Huwag mag-assume. Alamin ang katotohanan. Ika-4 na kasunduan. Gawin mo palagi ang iyong pinakamainam. Always do your best. Ang ika-4 na kasunduan ay nagsasabing, gawin mo palagi ang iyong pinakamainam. Hindi ito nangangahulugang perpekto ka dapat, ang ibig sabihin lang nito ay sa kahit anong sitwasyon, ibigay mo ang kaya mong ibigay sa abot ng iyong makakaya. Gumaganda ang mga masasamang araw. Ang masama mong araw ngayon ay pwedeng maging mas magaan kumpara sa dati, habang lumalago ka sa buhay. Sa patuloy mong pagsunod sa mga kasunduang ito, mas nagiging maayos at panatag ang pagharap mo sa mga hamon ng buhay. 2. Gawin dahil mahal mo,
hindi dahil sa gantimpala. Kapag ginagawa mo ang isang bagay dahil lang sa inaasahan mong may kapalit o gantimpala, kadalasan hindi mo ito ginagawa sa abot ng iyong makakaya. Ngunit kung ginagawa mo ang isang bagay dahil gusto mo ito at mahal mo ang ginagawa mo, kusa mong ibinibigay ang iyong buong puso. Halimbawa, sa pelikulang Forrest Gump, si Forrest ay may mababang IQ pero ginagawa niya ang lahat ng buong puso. Hindi siya naghihintay ng gantimpala, pero dahil palagi siyang nagbibigay ng kanyang pinakamainam, nagbubunga ito ng magagandang resulta. 3. Ang iba pang tatlong kasunduan ay umaasa sa ikaapat. Maging impeccable sa iyong salita. Huwag mong personalin ang anumang bagay. Huwag gumawa ng asumpsyon. Ang lahat ng ito ay hindi magiging epektibo kung hindi mo ginagawa ang iyong pinakamainam. Kahit hindi ka perpekto, basta patuloy mong pinagbubuti ang iyong sarili, gumagaan ang lahat. 4. Pag-uulit ang susi sa pagkadalubhasa. Gawin mong regular na bahagi ng iyong buhay ang mga kasunduang ito. Sa pag-uulit at araw-araw na pagsasanay, mas nagiging natural ito sa iyo. Practice makes the master. Mabilis na buod ng 4 na kasunduan. 1. Maging impeccable sa iyong salita. Gumamit ng mga salita para sa katotohanan at kabutihan, hindi para saktan. 2. Huwag mong personalin ang anumang bagay. Ang sinasabi o ginagawa ng iba ay hindi tungkol sa iyo, kundi sa kanila. 3. Huwag gumawa ng asumpsyon. Huwag basta mag-isip ng masama. Magtanong para malinawan. 4. Gawin mo palagi ang iyong pinakamainam. Sa bawat araw, bawat sitwasyon, ibigay ang kaya mo. Kahit hindi perpekto, basta totoo at mula sa puso. Maraming salamat sa pag-abot mo hanggang dito sa dulo ng ating pagtalakay sa The 4 Agreements. Ang bawat kasunduan ay may malalim na kahulugan at matutulungan ka nitong maging mas mabuting tao, hindi lang para sa sarili mo kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Naway magpatuloy kang maglakbay sa buhay ng may malasakit, pag-unawa, at pagkakaroon ng pinakamainam sa lahat ng aspeto ng iyong buhay.